Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kahabag-habag kayong mga Pariseyo. Ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng yerba buena, ng ruda at iba pang halamang panimpla sa pagkain. Ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Dapat lamang na gawin ninyo ito, ngunit hindi dapat kaligtaan ang mas mahalagang bagay. Kahabag-habag kayong mga Pariseyo. Mahihilig kayo sa mga upuang pandangal sa mga sinagoga at ibig ninyong pagpugayan kayo sa mga palengke. Kahabag-habag kayo sapagkat para kayong mga libingang walang tanda, kaya't nalalakaran ng mga tao nang hindi nila namamalayan. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi ninyong iyan, pati kami kinukutya ninyo." Sinagot naman siya ni Jesus, "Kahabag-habag din kayo, mga dalubhasa, sa kautusan. Pinagpapasan ninyo ng mabibigat na dalahin ang mga tao. Ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw upang matulungan sila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Salamat po sa inyong greetings sa aking birthday ngayong araw na ito. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinagpapatuloy ni Jesus ang kanyang matapang na pagharap sa mga Pariseyo at mga tagapagturo ng batas. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi niya ng direkta, "Kawawa kayong mga Pariseyo. Ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng yerba buena at iba pang gulayin, ngunit pinababayaan ninyo ang katarungan at pag-ibig ng Diyos." Ito ang dapat ninyong ginagawa nang hindi pinababayaan ng iba. At muli, bumaling siya sa mga tagapagturo ng batas. Nagpapapasan kayo sa mga tao ng mabibigat na dalahin, ngunit ni isang daliri, ayaw ninyong igalaw upang sila'y tulungan. Sa unang tingin, parang ito'y tungkol lamang sa mga lider ng relihiyon noong panahon ni Jesus. Pero kung lalaliman natin, ito'y paanyaya sa ating lahat na suriin ang ating sarili. Ako ba'y nagpapagaan o nagpapabigat sa iba? Ako ba'y tumutulong o nagdadagdag ng pasanin? Ako ba ay gumagawa ng batas para sa kabutihan o para lamang sa itsura? Yung ating word of the day ngayon, bigat, heavy. Hindi bigat ng katawan o bigat ng bagay, kundi bigat ng kalooban na nilikha natin sa isa't isa. May mga tao at sistema na imbes na magpagaan ay nagpapabigat. May mga salita na imbes na magpagaling ay nananakit. May mga religious acts na imbes na magpalapit sa Diyos ay nagpapalayo ng loob sa Kanya. Ito ang pinupuntirya ni Jesus sa ating Ebanghelyo ngayon. Kapag tiningnan natin ang buhay ng mga Pariseyo at tagapagturo ng batas, makikita natin na masyado silang nakatuon sa mga detalye ng ritual. Kinukumpleto nila ang ikasampung bahagi ng gulay at yerba buena. Ngunit nakakaligtaan nila ang puso ng batas, ang katarungan, ang awa, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya't bagamat sila'y mukhang relihiyoso sa loob, ay hindi na nakapagpapagaan ng loob ng iba. Sa halip nagiging mabigat o pabigat sila sa iba. Hindi sila nagiging saksi ng habag ng Diyos, kundi larawan ng pasanin ng tao. Ang ganitong pangyayari ay hindi lang sa kanila totoo. Totoo rin ito ngayon, no? Sa ating pamilya, simbahan, komunidad. Minsan, nagiging tulad na tayo ng mga Pariseyo. Meron tayong mga patakaran at inaasahan. Pero paano natin ito isinasagawa? Nagpapagaan ba tayo ng loob ng iba o mas pinapahirapan natin sila? Minsan sa ating pagiging aktibo at masigasig sa simbahan, nagiging mahigpit tayo sa iba, pero maluwag sa sarili. Nagiging madali tayong humusga, ngunit mabagal umunawa. Sa halip na maging daluyan ng biyaya, nagiging dahilan tayo ng bigat ng kalooban. Ngunit hindi ito sinasabi ni Jesus upang tayo'y manlumo. Sinabi niya ito upang tayo magising. Hindi niya sinasabi na masama ang ritual o batas. Sinasabi niya lang na dapat unahin natin ang puso bago ang forma. Ang pag-ibig bago yung detalye. Ang pag-ibig ang dahilan kung bakit may batas. At hindi kabaliktaran.
Kaya't kung ang ating mga gawain ay hindi nag-uugat sa pag-ibig, nagiging walang saysay ito. Kung ang ating mga salita ay hindi nagmumula sa malasakit, nagiging pabigat ito. Kung ang ating pamumuno ay hindi nagmumula sa paglilingkod, nagiging mapang-api ito. Kaya't ngayong araw, iniimbitahan tayo ng Ebanghelyo na suriin ang ating mga puso. Ano ang bigat na dinadala natin at dinadala ng iba dahil sa atin? Tayo ba'y nagpapagaan ng bigat ng iba o nagdadagdag tayo ng pasanin ng hindi natin namamalayan? Ang Kristyanismo ay hindi isang relihiyon ng bigat kundi biyaya. Hindi tayo tinawag ni Jesus para magpasan ng mas marami pang bigat, kundi para maranasan ang kanyang pahayag. Lumapit kayo sa akin, kayo napapagal at nabibigatan, at kayo aking pagpapahingahin. Kung totoo tayong mga tagasunod ni Jesus, tayo rin ay dapat maging daluyan ng pagpapagaan ng loob. Kapag tayo nakikinig, nagpapatawad, nagmamahal, nagkakawang gawa at umuunawa, binabawasan natin ang bigat ng mundo. Kapag tayo nagdarasal para sa iba, binibigyan sila ng lakas. Kapag tayo nagiging mabait at mapagpakumbaba, nagiging tanda tayo ng Diyos na nagliligtas at nagpapahinga. Ito yung kabaliktaran ng mga Pariseo. Hindi pasanin, kundi pagaan. Sa ating pamilya, komunidad o simbahan, tayo ba ay nagpapagaan ng loob ng iba o nagdadagdag tayo ng bigat ng kanilang pasanin sa pamamagitan ng ating salita, kilos at inaasahan? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang nagpapagaan ng aming mga pasanin. Turuan mo kaming maging kagaanan para sa iba at hindi pasanin. Alisin mo sa akin ang yabang at pagiging mapanghusga. Palitan mo ito ng puso ng malasakit, katarungan at pag-ibig. Naway sa bawat kilos at salita namin, maaramdaman ng kapwa namin ang iyong kabutihan at ginhawa. Gawin mo kaming tanda ng iyong biyaya sa isang mundong napapagal at nabibigatan. Amen. Mga kapatid, mula po dito sa Poland, sa Shrine of the Divine Mercy, pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat po muli sa inyong pagbati sa aking kaarawan ngayong araw na ito at ako po'y isama ninyo sa inyong mga panalangin.